Nagsimula ang palabas sa isang pulis na nakabantay sa gilid ng kalsada habang kumakain ng kanyang burger. Hindi nagtagal may isang sasakyan na napakabilis na tumawid sa kalsada na binabantayan ng mga pulis dahilan para yumanig ang mga bintana ng sasakyan ng pulis. Kinaumagahan sa isang paradahan ng sasakyan isang lalaki ang bumababa sa kotse niya siya si Sheriff Ray Owens. Pagkatapos ay may lumapit kay Ray, isang matabang lalaki na naka-cowboy hat at siya ang local mayor ng lugar. Nagkwentuhan sila ng konti, tapos iniwan ni Mayor ang kotse niya kay Ray dahil pupunta siya para dumalo sa isang meeting. Pagkatapos noon ay huminto si Ray sa paborito niyang coffee shop at umiinom ng isang basong kape. Habang si Ray ay umiinom ng kape niya nang biglang may nakita siyang dalawang lalaki na nakaupo sa di kalayuan sa kanya. Ang dalawang lalaking iyon ay nagngangalang Burl at Faceburn. Nagtanong si Ray kung saan sila pupunta, ngayon ay sinabi ni Burl na pupunta sila sa isang car show sa New Orleans bukas ng hapon. Pagkatapos noon ay nagmadali silang umalis. Hindi nagtagal ay umalis na rin si Ray at agad na isinulat ang numero ng plaka ng truck. Habang sa ibang lugar may tatlong lalaki na naglalaro ng kanilang mga baril, dalawa sa mga lalaki ay local police at mga subordinate ni Ray. Ang dalawang pulis na iyon ay sina Mike at Jerry, habang ang isa pang lalaki ay si Louis. Doon ang tatlo parang ang saya-saya nila at biglang lumapit si Ray sa kanila para bigyan sila ng duty. Samantala dumating si Burl sa kanyang destinasyon at sinubukang himukin ang isang magsasaka. Dahil gagamitin nila ang lupain ng magsasaka. Samantalang sa police station ay may kausap na isang lalaki ang babaeng pulis na nagngangalang Sarah Torrance at siya lang ang nakakulong sa police station. Ang pangalan ng lalaki ay Frank Martinez, isang dating militar at siya ay hinuli dahil madalas itong umiinom at gumawa ng kaguluhan. Lumalabas na si Frank ay ex-boyfriend ni Sarah at matalik na kaibigan ni Jerry. Dahil hindi pamilyar si Jerry sa pag-trace ng numero ng sasakyan na ginawa niya, hindi man lang alam kung paano ito susubaybayan. Kaya't hiniling niya kay Mike na i-trace ang numero ng truck. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng may-ari ng truck, si Jerry ay nagmamadaling makipagkita kay Ray upang sabihin sa kanya ang impormasyon. Sabay reklamo ni Jerry kay Ray na ang kanyang pagganap sa trabaho ay hindi madedevelop kung sa lugar na ito lang siya magtatrabaho. Dahil walang kaso ang babagay sa kanya, sinabi rin ni Jerry na ang magandang trabaho niya for the last 4 days ay ang pagliligtas ng pusa ng kapitbahay na natrap sa puno. Tapos lumipat ang eksena sa Las Vegas. Ang isang lalaking nagngangalang John Bannister, siya ay isang agent na mamumuno sa isang operasyon para ilipat ang isang bilanggo na nagngangalang Gabriel. Sa kwentong ito si Gabriel Cortez ay isang napakalupit na boss ng sindikato ng droga at ililipat sa lugar ng pagbitay. Bago sila maghanda, sinabi ni John sa kanyang mga miyembro na hindi na nasisiyahan si Cortez sa kanyang kalayaan at palihim siyang lilisan. Nang huminto silang lahat sa isang traffic light, nang biglang may magnetic pulley mula sa gusali na nagangat ng kotseng sinasakyan ni Cortez. Nang makarating ang tropa ni John sa bubong ng gusali wala na si Cortez sa sasakyan, at nang si John at ang iba ay lumabas ng gusali ay may nakita itong isang lubid na umaabot sa susunod na gusali. Pagkatapos ay nakita ng isa sa mga tauhan ni John na may tumatakbong nakabihis na parang isang preso. Subalit nang mahuli nila ang lalaki ay hindi pala si Cortez. Ang taong ito ay ibang tao. Nakaramdam si John na nagtagumpay si Cortez sa panlilinlang sa mga FBI. Pagkatapos noon ay tiningnan ng dalawa sa mga nasasakupan ni John na sina Alan Richards at McKay ang likod ng gusali. Pagkatapos ay may bumaba sa sasakyan at siya si Cortez. Nang dumating sina John at Agent Phil ay nakita nilang si McKay na wala ng buhay at wala na si Ellen Richard. Pagdating nila sa opisina ay agad na inusisa ni John ang isa sa mga lalaking hinuli ng FBI team. Sa kabilang banda si Ray ay natutulog at biglang nagising dahil tumunog ang kanyang telepono. Nang kunin ni Ray ang telepono ito ay isang babae na nagtatrabaho sa coffee shop na si Christy. Sinabi ng babae kay Ray na hindi niya natanggap ang gatas na in-order niya na kadalasang inihahatid ng isang matandang lalaki na nagngangalang Pearson. Dahil sa lahat ng oras na ito ay hindi pa na-late si Pearson sa paghahatid ng gatas at nag-aalala si Christy sa kanya. Natatakot siya na may masamang mangyayari kay Pearson. Samantala si John ay sinabihan ng subordinate ni Agent Phil na si Mitchell na nakita niya sa CCTV camera na tumatakas si Cortez sa pamamagitan ng pagmamaneho ng modified Corvette ZR1. Agad namang inutosan ni John ang kanyang mga miyembro at gayon din ang mga pulis na magsagawa ng raid. Upang mahuli ang mga taong nagmamaneho ng kotseng binanggit. Gayunpaman ay hindi natakot si Cortez kahit na maraming pulis na humahabol sa kanya. Madali siyang dumaan sa blockade ng pulisya. Sa opisina ng FBI sinabi ni John na si Cortez ay isang magaling na racer at hindi nila kaya itong habulin. Hindi nagtagal nakatanggap si John ng tawag mula kay Cortez na sinasabi sa kanya na paalisin ang lahat ng kanyang mga tropa na nagsisikap na pigilan siya. Dahil kung hindi ay ipapadala ni Cortez si Agent Ellen Richards na pira-piraso at magkakaroon ng marami pang biktima kung hindi siya susunod. Sa kabilang banda sina Jerry at Sarah ay dumating sa bahay ni Pearson upang tingnan ang kanyang kalagayan.
Nang makapasok sila sa bahay ay pinatay na si Pearson at pagkatapos ay sinabi agad ni Jerry kay Ray ang tungkol sa nangyari. Sa ibang lugar natagpuan na ng FBI team ang kotse na minamaneho ni Cortez. Pagkatapos ang FBI team kasama ang mga pulis ay humarang sa kalsadang dadaanan ni Cortez. Samantalang si Ray ay dumating sa bahay ni Pearson at nakita niya ang sitwasyon. Doon nakita ni Ray na si Pearson ay binaril ng direkta sa ulo at butas ang kanyang bungo. Sa kabilang banda si Cortez ay hinahabol pa rin ng mga FBI team at sa loob ng sasakyan ay ibinigay ni Cortez kay Ellen ang susi ng pusas. Lumabas na ang agent na si Ellen Richards ay nakipagtulungan kay Cortez sa lahat ng oras na ito. Habang nasa daan si Cortez ay biglang pinahinto niya ang kanyang sasakyan at biglang nawalan sa truck ng FBI team ang sasakyan ni Cortez at nawala si Cortez. Habang sa FBI office si John na tumingin sa digital map ay nakatarget ang kanyang tingin sa daan na dinaanan ni Cortez. Inutusan ni John ang kanyang team na magpadala ng relief team para bantayan ang lahat ng crossing points sa Los Algodones. Hindi lang iyon, nakipag-ugnayan din si John kay Sheriff Ray Owens sa lungsod na iyon, na nagsasabi sa kanya na maaaring may isang mapanganib na takas na tumakas patungo sa hangganan ng Mexico at posible rin na tumawid siya sa Somerton. Samantala nang sinusuri ni Jerry at Sarah ang mga bakas ng pumatay kay Pearson nakita nila ang ilang mga kaina-hinalang lalaki na huminto sila at bumaba. Nang suriin nila ito pala ay ang subordinate ni Burrell, na si Faceburn. Nung lumapit si Jerry sa kanya si Faceburn agad na binaril si Jerry hanggang sa matamba ito at nagkaroon ng shootout sa pagitan ni Sarah at ng mga lalaking iyon. Nung walang magawa si Jerry dahil 2 beses na siyang nabaril, sa wakas dumating na rin si Ray. Sa kasamaang palad habang papunta sa hospital ay nalagutan ng hininga si Jerry, kaya nalungkot si Ray at ang kanyang team. Kasama na ang matalik na kaibigan na si Frank. Sa umaga ay kinontak ni Ray si John para itanong kung sino ang takas na kasalukuyang kaharap nila. Sinabi ni John na ang takas ay si Gabriel Cortez at kung alam lang ito ni Ray noon pa man ay hindi siya mawawalan ng isa sa kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda si Cortez na nasa runway ay madaling napabagsak ang 2 SWAT team cars. Samantalang sa opisina ay nakumbinsi ni Ray si Mike na lalabanan niya si Cortez alang-alang kay Jerry. Sa wakas ay nagpasya si Ray na labanan si Cortez kasama ang kanyang mga miyembro, kabilang si Frank na nag-alok ng kanyang sarili na sumama sa kanila. Dahil kulang sila ng mga miyembro at dahil kulang sila ng mga armas. Pumunta si Ray kay Lewis at hiniram ang ilan sa kanyang mga koleksyon. Dahil si Lewis ay isang lokal na collector ng mga armas. Ngunit gusto ni Lewis na tulungan si Ray sa kondisyon na kailangan niyang sumali sa koponan ni Ray tulad ni Frank. Nanilayo na kung may anumang pinsala na ginawa niya ay magiging responsibilidad ng lokal na pulisya. Pagkatapos nilang magkasundo ay ipinakita ni Lewis ang koleksyon na mayroon siya. Pagkatapos na handa na ang lahat, tuluyan na silang umalis, at pagdating sa gitna ng lungsod ay agad na hinarangan ni Ray at ng kanyang grupo ang kalsada para hindi makadaan si Cortez. At sa kabilang banda ay nakita sina John at Agent Phil na papunta sa Somerton gamit ang private jet. Doon nagpakita si Agent Phil ng isang satellite view map at sinabi niya na totoo ang sinabi ni Ray na nagpagawa si Cortez ng tulay para makalabas ng border papuntang Mexico. Nakahanap din si Phil ng factual information tungkol kay Ray na dati siyang LAPD member sa narcotics section ng 5 taon. Ngunit nag-quit siya dahil nakaligtas siya sa isang putok ng baril at 5 bala ang tumama sa kanyang katawan habang 7 sa kanyang kapwa-pulis ang hindi nakaligtas. Kaya pagkatapos ng insidenteng iyon ay nagpasya si Ray na lumipat sa Somerton. Samantala si Burrell, kasama ang kanyang iba pang mga miyembro ay dumating sa Somerton. At nang walang karagdagang kaganapan si Mike ay nagpaputok ng kanyang baril kay Burrell dahil babarilan ni Burrell si Christy na naglalakad. Hindi nagtagal ay, inutusan ni Burrell ang isa niyang miyembro na kumuha ng RPG upang agad na matapos ang sigalot na nangyayari. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Mike pala ay nakaligtas at nakalabas sa pamamagitan ng pagbaril kay Burrell at sa kanyang mga miyembro gamit ang kanyang armas. Hindi nagtagal dumating si Frank na nagmamaneho ng bus at handa na si Ray sa kanyang sandata. Nang makita ni Lewis, si Mike na nakahandusay sa gitna ng kalsada ay nagkusa siyang tulungan siya. Ngunit sa kasamaang palad si Burrell na nakakita nito ay agad na binaril si Lewis, dahilan para matamba rin siya. Matapos mamatay ang lahat ng tropa ni Burrell sa pangyayaring ito, si Ray naman ang tatapos kay Burrell gamit ang kanyang instinct. Si Ray na binaril mismo ang tenga ni Burrell mula sa ilalim ng bus. At nang malapit na si Ray para ilipat ang bus ay nakita niya ang cellphone ni Burrell na tumatawag si Cortez para ipaalam na nakapasok na siya sa Somerton. Si Ray na nakita ito ay hindi nakakibo at agad niyang hinabol si Cortez at nagmamaneho ng pulang Chevrolet Camaro ng mayor na ipinagkatiwala sa kanya. Habang si Cortez ibinaba niya si Agent Ellen Richards mula sa kanyang sasakyan, napagtanto ni Cortez na siya ay na-corner kaya agad siyang tumakbo palayo upang marating ang isang tulay na ginawa ng kanyang mga tauhan.
Doon si Cortez ay nakipag-usap at nag-alok kay Ray ng milyon-milyong dolyar upang hayaan na tumawid sa hangganan at tamasahin ang kanyang kalayaan. Gayunpaman ay hindi natukso si Ray sa alok ni Cortez, dahil sumunod pa rin siya sa kanyang sinumpaan bilang isang pulis. Hindi ito tinanggap ni Cortez kaya nagpasya siyang makipaglaban kay Ray. Nang hamupa ang kaguluhan sa Summerton, dumating na si John at si Phil sa syudad, at sabay na dumating si Ray kasama si Cortez na nakatali sa likod ng sasakyan habang naglalakad. Matapos isakay ni John si Cortez sa sasakyan ng agent, si Ellen Richard narinig ang boses na tumatawag sa kanya, agad namang lumapit sa kanya si John at pinosisan siya. Pagkatapos noon nakita si John na papalapit kay Ray at hindi nagtagal ay kinailangang tanggapin ng mayor na natapos ng dumalo sa pagpupulong na wala na sa perpektong kondisyon ang kanyang sasakyan. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.